Ngayon, mapapansin nyo may umusok ko. Okay, dito sa may kabilang side, pansinin natin. Dito wala. Ngayon, bunutin natin itong yan, binunot natin to, tapos ipa-plug in natin. Balik na naman tayo sa may Trident. Hindi, iMix yung ginawa natin. iMix na 18. To Trident, CE7. Balik tayo dito. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Kalimutan ko, taga saan to. Basta shoutout na lang yung sir ha. Inulit ko, maraming salamat sa suporta. And then, salamat dahil ako napili nyo na gumawa or gagawin yung unit ninyo. Trident CE7. Ang issue nito ay may umusok. May umusok daw. Yan, papatugtog din si Bossing. Hindi ko, nakalimutan ko na yung hindi ko gano'n ma-recall yung combo namin. Pero sabi niya may umusok daw. Yung umusok na yun ay ito yun, oh. Yan, kaya binuksan ko na agad yung takip niya. And then meron akong napansin sa Trident na CE7 ito. Ang dami ko nang ginawa na Trident na CE7, halos isa ng design or halos isa lang laman. Ngayon ko lang na-encounter yung ganitong klaseng disenyo. Ayan, tingnan nyo, naiba siya. Ang dating niya ay parang CE5 ng Ace. Diba? Mapapansin nyo. Parang CE5 ng Ace yung datingan niya. Ayan. Okay. 3, 6, 7 by pairs. Pero 6 pairs lang ito kasi drive yung isa. Tapos naka class G na siya. Yung ibang yung ibang Trident na CE7 is naka class H yun eh. Ito naman class G. Yan oh. Wala siyang stepper, di ba? Tama ba? Hindi ko lang ma-recall. Dami ko na nagawa eh. Alam ko iba yung disenyo nito. Ngayon, mapapansin nyo may umusok ko. Okay, dito sa may kabilang side, pansinin natin. Dito wala. Ngayon, bunutin natin yan, binunot natin to, tapos ipa-plug in natin. Tingnan natin. Pating kable niya, oh. Hiwalay. Nakahiwalay na. Okay. Pwede mo siyang pwede mo siyang i-detach yung socket niya. Iba, no? Plug in natin. Okay, naka-plug in na. Switch on. Natin. Okay, nag-normal mode yung channel 2. Channel 1, nag-normal din tong ilaw dito or indicator dito dahil binunot natin channel 1 eh. Ngayon, gawin natin dito ay baklasin natin to. Tapos sabay na natin kasi i-reference din naman natin to eh. Tapos i-fix bias natin. Okay, tapos wala daw fuse ito. Ang mangyari ay lalagyan natin ng fuse. Kasi ang request natin kasi dito, sir, i-fix bias mo na. Lagyan mo na ng fuse kung walang fuse. Okay. Ngayon, ano gagawin natin? Bunutin na natin to. Baklasin natin ng channel 1. Baklasin yan, siyempre promotion muna agad tayo. Magpo-promote kagad tayo para mapansin agad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, sa mga nanonood lang, hindi nagsasubscribe. Pa-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung subscribe, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Ngayon, baklasin na natin. Natanggal ko na yung board ng channel 1. Ngayon, ang una-una natin pupuntahan dyan is yung output nya or yung fast recovery diode. Okay? Tester natin. Check nyo agad yung fast recovery FR107, fast recovery diode na 107. Okay, ito. Okay, shorted. Dito na side, may problema ng output. Dito na side sa kabila, pares lang. Dalawang channel mo ang nadali dito. Ngayon, ang alamin mo kung ilang piraso or alin banda yung may output na sira. Ang gagawin natin dito is putulin lang natin yung paanang kasi nakapatayo yung yung bloke na resistor. Ngayon, putulin natin base na base tuloy yung emitter side. Yung emitter side niyan, tandaan nyo, kapag nakaharap yan, nakaganyan siya, nasa kanan lagi yan. Nasa kanan yung emitter.
Yung kaliwa na side is base niya, yung gitna, collector. Okay, kakatiring ko lang yan. Tapos, para ma-check natin kung ilang piraso yung output na nadali. Tingnan natin yan. Disclaimer guys ha, huwag nyong gayahin sa Solidje. Kung maaari baklasin nyo yung board. Ako kasi tamad ako na technician eh. Yan, pinutol ko lang yan oh. Ngayon, ito na siya. May nakita ako sira na tag-isang pares. Okay, bali ito yung sabi ko na magkapares ito. Ito, nilagyan ko ng ikis to. Ito. Ito, short ito. Short, open, tsaka leak lang naman yung titingnan mo dyan eh. Pero kadalasan shorted talaga. Ito, saan ang babanda? Ito. Pansinin nyo. Yan, short to. Balik rin natin o reverse natin. Yan, shorted talaga. And the rest dito ay ito, walang palo to kasi reverse to eh. Kailangan di gagalaw talaga yan. Tapos dito, kailangan mag-forward. Yan, forward. Forward na hindi siya short. Yan, forward. Ito naman. Ito, reverse ulit to. Reverse. Yan. Kasi ito A1943 hanggang dito. Tapos A5200 dito. Itong dalawa. Okay. Saan banda yun kanina? Ito. Okay, kwento. Sira. Tapos sa may kabilang side, parang kwan talaga yung dating nito eh. Parang C5. Ito naman siya ito. Tinlagyan ko ng tanda oh. Ilang anong kita. Ito short din ito. Yan. Short. Reverse natin. Shorted talaga. Ngayon, tanggalin natin yung shorted na yan. Tapos, check natin yung, ito, nasunog ito eh. Ang value kaya nito, 15 ohms. 15 ohms. Okay, nasunog na. Ngayon, kalasin ko muna yung output na nasira. Nakalas ko na yung output nya. Ito, yung sirang output ba. Tapos, wala akong 15 ohms pa rin na 2 watts or 3 watts. Kalimutan ko or di pa rin ako nakabili. Kaya ginawa natin ito, 10 ohms. 10 ohms ito. Brown, black, 10 ohms. Tapos, 4.7. And 4.7 ohms. Halos, around 15 pa rin naman, napasok pa yan. Kahit nga 10 ohms ilagay mo dyan, gagana pa rin yan eh. Okay? Yan, nag-series tayo. 10 ohms tapos 4.7. Walang mali dyan kung mag-series kayo or mag-parallel kayo. Ang importante is yung hindi lalayo ng sobra yung value na ilalagay nyo. Okay? Yan. Huwag na sa may biasing, siyempre. Biasing, kunting mali mo lang doon, kunting taas lang, mag-iiba na. Dito kasi, pala naman to eh. Saan ba to nakakuan? Base to emitter. Nakalas na natin yung output. Ito, kailangan i-check nyo to. Pag nakalas nyo na yung output na sira, kailangan mawawala yung shorted ng fast recovery diode na to. Ito. Okay, naka-reverse tayo. Pag naka-reverse siya, ganyan lang. Okay, tama yan. Kabilang side, reverse. Ganun din. Kasi kapag nag-short yan, may short pa rin, ibig sabihin may output pa na sira. Although, kung na-check mo na nga na wala nang output na sira, ibig sabihin, baka sira naman yung fast recovery diode mo. Papalitan mo lang yan. Pero dito, buo pa siya. Okay? Nakalas na natin na ano tawag nito, na palitan na natin to ng resistor ang nasunog dito. Ngayon, next ay, subukan mo natin ibalik. Balik muna natin to sa may supply, tapos testing natin para malaman natin kung normal na siya or hindi bago dagdagan ng output. Okay, tapos balak ko siyang i-fix bias. Naibalik ko na yung board. Ayan. Kalimutan ko lang sabihin pala kanina, naibalik ko na yung mga emitter na pinutol natin ha. Balik nyo yan, huwag nyo kalimutan. Okay, ngayon switch on natin. Okay, naka-protect. Nag-trigger ang relay. Ayan, naka-normal mode siya. Naka-normal mode na. Hindi naman umilaw yung bulb. Ngayon, magsukat tayo ng biasing.
Dito muna tayo sa may stock. Okay, nasa 0.24 to 0.25 to. Dito yoga, dito tayo nalungkot, wala oh. Walang bias dito. Anong nangyari? Bakit wala? Wala talaga. Big sabihin, may problema pa yan. May problema pa. Baka tinamaan yung 4558 doon. 4558 yung gamit. Double check ko muna. May problema pa ito. Trace ko muna. Although yung sorted na wala na. Ngayon, problemahin natin yung bias niya. Kailangan maging katulad siya sa may kabila na may meron siyang bias. Okay? Binaklas ko na yung dalawang channel. Ito na naman tayo. Siyempre papadaliin natin yung trabaho natin, di ba? O kuha tayo ng reference dito. Na-check ko na halos lahat. Goods naman. Goods yung mga parts dito. Ngayon, sa bias tayo. Ito to. Ito, pansinin nyo yung masusukat ko ha. Okay, nakaganyan siya. Tingnan nyo yung nasukat ko. Kung hanggang saan siya. Ngayon, ito yung hindi natin nagalaw or hindi natin na-repair na board. Medyo mas mababa to dito. Ngayon, i-reverse ko siya. Halos agad siya oh. Ngayon dito, check natin to dito. Mataas. Diba? Magkaiba yung reading na ng trimmer nila. Ngayon, ang gagawin natin dyan, i-fix natin yan. Try muna natin sa fix or sa pag-calibrate. Baka makaya naman. Baka magbago yung biasing ba. Although, pinapa-fix bias naman talaga sa atin to. 332. 3.3 yan. Okay, 3.3. Ngayon, pingutin natin. Tapos, i-calibrate ko. 2.2. Sinalang natin 2.2. 2.2 yan, red, tatlong red. Basta tatlong red, 2.2 yan, 2.2K. Yung nakasulat sa board is 302, meaning 3K yan ha. Pero try natin ha, kasi mababa lang yung bias na yun, nasa 0.25 lang. Okay, balik natin to. Tapos, tingnan natin kung anong maging kalabasan niya. Phoenix bias ko sana siya. Phoenix bias ko ito, 2.2 nalagay natin ha. Hindi ko lang tinuloy ko na. Hindi ko lang kinuha ng video kasi sablay. Wala siyang bias. Kaya binaklas ko ulit to. Ngayon, sa kabilang side, meron akong nasusukat na mababang bias. Dito, wala. Pero pagdating dito sa may kwan niya, sa may drive niya, mayroon siyang bias. Pero pagdating dito sa may output, wala. Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Pakita ko muna sa inyo. Para may idea kayo ha. Kalang naklas ko na kasi alam nyo kung anong pinaka-problema dyan, yung blue key. Lang. Okay. Tapos itong in kasi ground to eh. Tapos itong supply. Okay, yan na, binalik ko na. Kung mapapansin nyo, okay, yung tester natin. Lagay natin siya dito para mas madali makita. Ito natin, baka may mga sumayad. Okay, wala naman. O natin. Pansinin nyo to, drive to, drive. Mayroon siya oh. Normal yan. Katulad dito sa may kabilang side dyan. Yung barina natin ah. Karang ah. Eto. Oh. Oh, meron siya oh, parehas oh. 'Di ba? Pagdating dito, oh, drive to eh. Pagdating dito sa may bias niya mismo sa may output, wala, oh. Okay, wala oh. Wala kang masukat, dapat ganito yung lalabas diyan. Yan, mga nasa 0.25. Ngayon, wala, binaklas ko yung heatsink kasi yung blue key na yan parang na-open siya. Kailangan bunutin natin. Na-open. Hindi natin siya ma-check ng nakatutok kasi
Nakapatayo siya, oh, natabunan yung paa niya. Ngayon, tinanggal natin para sigurado. Okay? Sa may kabilang side niya, buo eh. Okay, ito siya. Tester natin, handa natin dito. Ito siya. Okay, meron siya dito. Dapat short lang yung dating niyan eh. Kasi fusible yan. Pagdating dito sa may kabila, pansinin nyo. Oh, ang baba, di ba? Naiba yung reading, oh. Tumaas ang dating niya. Dapat mawawala yan. Dapat parang short lang yung dating niyan, eh. Saan pa yun ba? Okay, ito to. Ito. Oh. Di ba? Ngayon, tanggalin natin tong ilang piraso. 1, 2, itong nasunog na to, tapos 3. Ayan, check ko. Kanyan, yung fusible na resistor na open. Pasalamat tayo dito kasi na-open yung mga fusible na to. Kung hindi na-open, baka naubos lahat ng output na yan. Buti isa lang yung tinamaan, yung dito na side lang, oh. Ngayon, ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 4. Apat, pakita ko sa inyo. Sana yung mga bloke? Ito. Tapos, ito. Yan. Siya, 4 na piraso. Ngayon, testerin ko, pakita ko sa inyo. Basta na-open lahat to, eh. Wala, oh. Hindi mo lang pumalo. Diba? Yun, ito. Wala din, oh. Notik na yan. Okay na yan. Haba lang. Basta pinalta natin. Open na yan. O open na yung 0.25. Ngayon, wala tayong ganitong klaseng yung cement type na resistor. Ang pinalit natin ganito, patayo na lang. 1, 2, 3, 4. Ayan, diskarte lang. Ito kasi, blanco ito. Ngayon, ibabalik natin yung board. Balik natin to. Ayan, para masukatan natin kasi mahaba yung video natin. Kailangan marunong talaga kayo magkuhan. Yung matyaga talaga kayo magsuyod-suyod. Tulad niyan kanina, hindi mo ma-expect na sira yung mga fusible na yon kasi buo yung output eh. Diba? Kalahin mo, sira pala. Okay. Ngayon, ating gawin, switch natin yung tester natin sa 2.5, tapos on natin. Okay. Sana magkaroon na ng biasing dito. Okay, meron na. Medyo mababa lang kasi pinix ko eh. Nung inulaan ko lang siya, meron na, oh. Di ba? Kaya pang itaas yan. Kaya pang itaas pag i-adjust na lang sa may bias, sa may fixed bias niya. Although meron na siya, oh. Di ba? Okay, ayun, i-calibrate natin. Baguhin natin yung biasing na yun, sobrang baba. Baguhin ko yung 2.2 na yun, palitan natin. Kailang calibrate din ako, Nakailang subok-subok din ako bago ko makuha yung andito. Kasi kapag sukatan mo lang, kasi meron nagsabi na sukatin lang yung bias na nandito. Pero kapag inaktual mo kasi sa may fix na, magkakaiba talaga. Magkakaiba pa rin or magdadagdag bawas ka pa rin. Kaya parang same lang din. Dagdag bawas ka pa rin naman eh. Di, kung mo na lang, tawag nito, actual mo na lang. Okay, ang ginamit ko ay 2.2. Sinubukan ko siya ng 1K tsaka 2.5 eh. Ay 1K tsaka 1.5. Bali 2.5 ang labas niya. Kaso, medyo mababa against dito. Nasa halos 0.4 lang. Ngayon, ginamit ko ay 2.2 tapos 470. Ayan, oh. Okay, 2.2 yan tsaka 470. Ayan, 2.2K tsaka 470 ohms. Ngayon, ito maging labasan niya. Tagal lang din ako. Kailang subok-subok din ako bago ko siya maitama dun sa may kabila. Ngayon dito, ayan siya, ayan yan. Okay? Ngayon, ito naman yung Phoenix natin. Oh, ayan, oh. Tapos na sa 0.25. Okay? Ito. Oh, paras lang, oh. May volt lang yung kinaiba nila.
Okay, ngayon, gagawin natin, balik natin to side sink. Balik natin side sink. Tapos pasadahan natin to. Okay? Balik ko na sa may heatsink yung board. Okay, ito siya oh. Ngayon, ito, na-fix bias ko na rin ito. Para pinutol ko na yung video para hindi na humaba. Kasi ganun din naman ang proseso niyan eh. Putulin mo lang yun, tapos lalagyan mo lang din naman ng fix. Ayan, 2.2 tapos 470. Okay, kitang-kita oh. Diba? So, tapos yan yung isa oh. Ngayon, di pa rin tapos to. Kasi maglalagay pa tayo ng fuse. Katulad sa may CE5, naglalagay tayo ng fuse dito. Ang lalagyan natin dito ay blue and then green. Blue and then green naman. Ayan, yung negative rail. High ba? Okay, tama, blue. Low positive and then low negative. Ito. Yung blue and then green. Ayan, putulin lang natin to. Blue sana yung tsaka green. Ito, putulin lang natin to. Tapos, lalagay tayo ng fuse dyan. Okay? Naglagay na rin tayo ng fuse. Ito to. Yan. Dito na lang tayo naglagay kasi wala naman paglagyan dito. Parang si E5 lang dating nito ah. Blue and then green lalagyan nyo. Na negative low rail and then positive low rail ito. Ganito lang siya. Lagyan nyo lang ng fuse. 15 ampere ang gamit ko dito ah. Yan, 15 ampere. Tapos, kapag nadugtong nyo yan, lagyan nyo ng shrink ball tube. Yan, para hindi siya naka-expose. Hindi siya delikado. Ayan, oh. Meron yan. Okay. Same din dito, siyempre. Oh, meron. Blue tsaka green lang, ah. Oh, ayan. Meron yan. 15 ampere, ah. Inang lang. Ngayon, oh, tali ko natin ng maayos yan. Tapos, sabay, testing na natin. Natali na natin to, ah. Naitali na natin ng maayos. Oh, yan. Para wala lang nangyari. Naglagay na tayo ng speaker, dalawa. Tapos input. Dalawang sub to nakakabit eh. Naka 220 tayo ah. Yan, naka 220 oh. Okay. O natin. Bahala ka dyan. Okay, laptop natin naka-play ah. Yun oh. Channel 2. Makapiright tayo. Okay na. Channel 2. Ayan, sub lang kasi nakakabit kaya hindi gaano marinig. Okay na. Sana nakapagbigay idea ulit tayo sa ganitong klaseng unit. Trident na CA7. Ibang modelo to kaysa sa yung mga typical na nagagawa natin na mahaba. Pero SMD yun. Ito, ang lalaki ng pyesa niya. Okay. Sana nakapagbigay idea tayo kung paano siya gawin. May pumutok na parts tulad niyan. And then kanina, kala natin may problema sa may amplifier stage niya. Yung pala, na-open na yung mga 0.25. Okay? Tapos yan, kung paano maglagay ng fuse. Tapos kung ano yung value na ginamit sa pag-fix bias. Okay? And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, nood ka lang ng nood dyan, hindi ka nagsasubscribe ha. Pa-subscribe na ang YouTube channel natin. And then, pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.